So yan po mga Dabarkats, mga kabiyaya, sa mabiyayang araw po sa ating lahat. So ngayon pag-uusapan po natin ito. No, kasi yung mga basher dyan, gusto ko lang supalpalin yung mga nang babash kay Atasha Mulak. Na kesyo, iiwan niya rin daw ang E80 kapag ito ay sumikat na. Iiwan niya rin daw ang Tito Vic and Joey kapag ito ay sumikat na. Pag ito daw ay nakakuha na ng mga fans at tinatawag na mga project, iiwan niya rin daw ang E80. Hindi daw, bakit si Uwas ano? Oh. Wait lang guys ha. Oh, hello. Ano yung sasabi mo dyan? Oh, naka-vlog ka. Yan oh, naka-vlog ka oh. Nagpa-vlog ako, tawag ka ng tawag. Kung ang bakulot text ka lang text. Ayan, shoutout po sa nanay ko yan, oh. Kitang-kita niyo yung mukha. Ayan, nagpa-vlog po kasi ako. Tawag na tawag. Ang ganda-ganda na reaction ko, tumawag ka. Ay! Sige na, mamaya na. Sige, magbablog muna ako. Yan, no, at nakita nyo ang aking mother. Yan, biglang-biglang tumatawag. Oo. Ano daw latest? No, ano daw latest sa kaganapan ng chismes? Yan, ang aking mother. Yan, shoutout. Subscribe yung channel niya, Claire Guevara TV. So ngayon, mabalik tayo dun sa... pumiyok pa ako. Mabalik tayo dun sa usapin natin, no? Na kasi may itong mga basher, sabi na ginagatasan daw ni Atasha Mulak ang E80. Alam nyo, sikat na yung mga magulang niyan eh. Paano nyo sasabihin na kapag nakakuha ng followers? Makakuha ng fans si Atasha sa TVJ. Alam nyo yung ibang mga diehard ng TVJ fans? Di ko lang alam kung diehard Alam nyo, minsan wala na sa ayos eh. Sa totoo sin lang po talaga. Wala na sa ayos yung mga komento nila minsan. Na meron pa nga dati, di ba, yung parang kinukumpara siya sa kinukumpara siya kay Maine na hindi daw matatalo ni Atasha si Maine. Hindi naman na ikapag-competition yung bata. Maine Mendoza is Maine Mendoza na yan. Wala nang makakapagbago dyan. Atasha is Atasha Mulak yan. Ayun na yun, no? So ano man yung mga ano dyan, wag na sana natin i-discriminate. Wag natin i-bash. Wag natin kung ano yung pinagsasabi natin. So ito nga yun, to, so palpal to sa mga basher ni Atasha Mulak na kung gaano nga ba kayaman itong sila Atasha Mulak, lalo na tong kanyang magulang na si Aga Mulak. So dito na natin malalaman yan sa video na yan, no? At dito may mga magugulat kayo, may mga logo pa nga ng Jollibee dyan, no? Jollibee, baka naman nasa channel kita ngayon. Pa-sponsor naman dyan ng kahit tatlong bucket chicken with gravy. O kaya tatlong bucket na chicken na tig 8 pieces dyan buwan-buwan, no? Masayang-masaya na kami doon, Jollibee. Sponsor naman dyan. Sa ito yung video, panoorin natin. Ito, yun, no? So, pakinggan nyo maigi. A multi-awarded actor, producer, matinee idol, ang original heartthrob ng Pilipinas. Yan ang kauna-una ang heartthrob talaga. Si Ariel Aquino Mulak o kilala bilang Aga Mulak. Aquino pala to si Aga Mulak. Morning. Pero ang talagang titulo niya ay King of Romance Drama. Pinanganak noong August 12, 1969 sa Santa Cruz, Manila. Anak ni Alvaro Amador Mulak at Anita Adis Aquino. Nag-aral at nagtapos sa Aquinas High School, San Juan City. At pumasok sa San Beda College para mag-aral ng commerce. Grabe, no? Niya na ipagpatuloy dahil nag-full-time na siya sa kanyang acting career sa showbiz. Dahil talaga namang artistahin ang kanyang looks at ito'y nasa dugo niya sapagkat ang dating dramatic actress na si Amalia. Oo, nasa dugo na namin yan. O nasa dugo na namin ng mga Mulak yan, yung mga angking kagwapuhan. O, diba, sabi ko sa inyo, pinsan ko yan si Aga Mulak eh.
So si Atasha Mulak, pamangking ko na. ay kanyang tita, kapatid ng kanyang ama, na dati ring artista at ang leading child actor noong 70s. Na si Nino Mulak ay kanyang pinsan. Si Aga ay mayroong lahing Spanish, German at Chinese. Kaya ang palang kanyang gopings eh. Nagsimula ang acting career ni Aga Mulak bilang child actor noong 1970s sa pelikulang May Isang Tsoper ng Taxi at Babaeng Hiwalay sa Asawa. At the age of 40, napasama si Aga sa Viva Entertainment 1984 movie Bagets. Tungkol ito sa typical teenage life in 80s. Kasama niya dito si William Martinez, Herbert Bautista, J.C. Bonin, and Raymond Lauchenko. The movie was very successful at dito sumikat si Aga Mulak and became a popular matinee idol. Kaya naman nasundan ito agad ng title role in the movie Miguelito, Ang Batang Rebelde, at na-nominate siya for Best Supporting Actor in the PAMAS Award and Best Grabe Actor oh. naman sa Gawad Urian Award. 1986 nang maitambal siya kay Janice de Belen sa movie nila ni Tito Vic and Joey, Super 123. 1987 nang una siyang magwagi sa Gawad Urian Award. So si Aga Mulak pala talaga, nakakasama na to ng Tito Vic and Joey sa mga movie noon pa. Kahit bata pa siya, nakakasama na pala talaga. Parang hindi na rin pala nalalayo si Atasha, no? Kasi si Atasha, nakasama din ng Tito Vic and Joey nung sagsagan ng karir niya. Ito rin pala si tatay ni Atasha Mulak, na si Aga Mulak, na pinsan ko. Ay nakasama din pala ang Tito Vic and Joey. So, bilang pinsan ko si Aga Mulak, so makakasama ko rin pala soon sila Tito Vic and Joey. Ay! Bakit? Gusto mo magpiling? Pipiling lang naman No, tsaka ito bago sumikat yan sila Piolo Pascual, John Lloyd, Dingdong Dantes, sino pa? Si yung kalbo, sino ba yun? Yung jowa ni Elena Darna, si yung kapilido ng nanay ni Jaya. Kalimutan ko. Basta yun na yun. O kapag nagpakalbo ako, kahawig ko rin yun. No, bali, sila James Reid, sila Daniel Padilla, wala pa yan, no? Yan mga unang-una, yung mga heartthrob yan, sila... sino ba mas matanda kay Robin Padilla? Tsaka kay Richard Gomez, yan yung mga dati. Richard Gomez, Robin Padilla, Aga Mulak, si Ian Veneracion. Yan. So yung mga ngayon, yung mga heartthrob, talagang wala pa yan sila. Ito yung mga unang-una yan. Sila, tsaka dito sa picture niya, guys, may naalala kayo, tingnan niyo yung picture ni Aga Mulak, kahawig niya si Francis M. Wala lang, napansin ko lang. Tama ba yung paningin ko? Kahawig niya si Francis M dyan, Ito! Yan, natingnan niyo, hawig niya, So yun ngayon ko lang din nalaman dito sa video na to na si Tito Vic and Joey at si ay magkasama pala forward natin backread natin ng konti. Magkakasama pala sila noon sa movie. So ito, pakinggan nyo maigi William Martinez, Herbert Bautista, J.T. Bonin, and Raymond Lauchenko. The movie was very successful at dito sumikat si Aga Mulak and became a popular matinee idol. Kaya naman nasundan ito agad ng title role in the movie Miguelito, Ang Batang Rebelde, at na-nominate siya for Best Supporting Actor in the PAMAS Award and Best Actor naman sa Gawad Urian Award. 1986 nang maitambal siya kay Janice de Belen sa movie nila ni Tito Vic and Joey, Super 123. 1987 nang una siyang magwagi sa Gawad Urian Award for Best Supporting Actor. Ngunit pagkatapos nito, nagkaroon ng downfall ang career ni Aga noong last quarter ng 80s. Ayon mismo kay Aga sa isang panayam sa kanya ni Karen Davila, nagrebelde siya at nagkaroon ng financial problem. Sa pagpasok ng 1990s, dito nakabawi si Aga at muli siyang sumikat. With the younger generation of actors, Aga took the challenge sa mas mature na pagganap. Nag-level up ang kanyang pagiging matinee idol.
Isang manunulat na si Ethel Ramos na ang manager niya dito. He developed into one of the top dramatic actors in the 1990s. Sunod-sunod at kaliwat kanan ang mga nagawang pelikula at TV show dito ni Aga Mulak. Bakit Labis Kitang Mahal, 1992? Napanood ko yan. Oops! Ano ba yan, pinsan? Ano ba yan? Ba't pinapakita mo yan dito? Bawal! At sana maulit muli, 1995 with leading lady Lea Salonga. Ano pala niya si Lea Salonga? Hinana natin yung kasi may sounds baka matsyupulangkot tayo eh. Ang Mahal, 1994 with Chris Aquino and Rupa Gutierrez. Basta't Kasama Hindi ko Kita, na- 1995. Yan, Basta't Kasama Kita, napanood ko yan. May Minamahal, 1993. Yan din. Ikaw Pa Rin Ang Iibigin, Yan din. 1998 with Aiko Melendez. At marami pang iba. Halos lahat ng mga sikat at batikang actors and actresses ay nakasama niya sa pelikula. Aga Mulak appeared in the number of television series such as The Body and the Guard, 2001, Okay Fine Whatever, 2003, and the continuation of Okidokidok in 2007. In 2001, gumawa ulit siya ng movie with Regine Velasquez entitled Pangako Ikaw Lang. After 18 years sa ABS-CBN, lumipat si Aga sa TV5 noong 2011 para mag-focus sa hosting. Kabilang dito ang Pinoy Explorer, It's a Philippine Information Entertainment. Let's Ask Pilipinas. It was a Philippine television game show. At iba pa, 2016 bumalik si Aga sa ABS-CBN via Pinoy Band Superstar bilang isa sa mga judges. Ito ay reality talent search. Nakasama niya dito sina Vice Ganda, Sandara Park at Yeng Constantino. In 2017, nakagawa muli ng movie si Aga Mulak entitled Seven Sunday together with Christine Reyes. Itong Seven Sunday, ito yung nagpaiyak sa akin. Diba ito yung movie na ito yung movie na yung tatay nila parang parang may kunwari na may cancer, tama ba ako? Si yung tatay ni Jano Gibbs ang gumanap. Ito ba yun? Tama ba ako? Mamaya nagkakamali ako pero pinahiyak ako dito. Iyak talaga ako dito. Ang galing ng ganap din dito. Tsaka ito yung mga dyan, yung patuloy na parang nilalabas nila yung issue na mapatungkol na itong kambal nga daw ni Carmina Villaruel kay Sorin Legazpi ay si Aga Mulak daw yung tatay. Tignan nyo yung kabataan si Aga Mulak kamukha ni Andres. Tsaka, alam nyo, kapag wala kayong magawa sa buhay nyo, tigil-tigilan nyo yan. Hinigigil nyo ako eh. Ginagawa nyo ng issue si Pinsan. Pinsan talaga. Ay! Don Dante and Enrique Hill. 2008. Ito nga yun. And Alice Dixon. A reunion movie. Maganda rin yan, Isang psychodrama set in the capital city of Greenland. 2019 naman, Miracle in Cell Number 7. Nakasama naman niya dito si maganda yan. In 2022, ang kauna-unahang movie series ni Aga Mulak, Suntok sa Buwan, na umere sa TV5. And the upcoming movie ni Aga Mulak this 2023, makakatambal niya naman si Miss Julia Barreto entitled Forgetting Canseco. Ongoing pa ang shooting nito. 2001, ikinasal si Aga Mulak kay Charlene Gonzalez. Charlene is a beat title holder in 1994, Binibining Pilipinas, kung saan si Aga ay isa sa mga judges ng pageant. Naging co-host din si Charlene sa Okidokidok at doon sila naging magkaibigan. Ikinasal sila noong May 8, 2001 sa Baguio City. Less than a year matapos ng kanilang kasal, nabiyayaan sila ng kambal na anak. Tsaka ito wait lang putulin ko lang kayo. Etong sila Aga Mulak, isa to sa mga artista na hindi man lang nagkaroon ng issue, yung mga iwalayan, yung mga kabit-kabit. Alam niyo yun, hindi sila nagkaroon ng issue ng gano'n, kaya napakaganda talaga ng relationship nito talaga. So ito na, dito na tayo sa kamangkit ni Andres. Atasia at Andres. Si Atasia ay newly graduate. Nag-aaral lang naman sa graduate? UK. Si Andres naman ay kasalukuyang nag-aaral sa Amerika. Hindi po biro ang magpaaral sa abroad.
Tiyak na milyon ang ginagastos. Totoo yan. Kapag TV commercial ni Mr. Aga Mulak ang pinag-usapan, ang unang-unang papasok sa isip natin ay ang Jollibee. Katunayan, si Aga ang kauna-unahang official endorser ng Jollibee. Kabilang rin dito ang Nestle Boost Optimum, Yun na ba yun? Skin Air Conditioning, Ay, yung aircon. Ano pa? Toyota Innova, Yun, Toyota Innova. Selecta, Yan, Selecta. at marami pang iba. Milyon-milyon ang kinikita ni Aga sa bawat TV commercial na ginagawa niya. At dahil naging official endorser siya ng Jollibee food chain, in 1999, Aga Mulak opened his very own Jollibee franchise at the Alabang Town Center in Muntinlupa and Sila pala became may-ari a niyan. member of the Jollibee family. After a decade, inamin mismo ni Aga na 3 na ang kanyang Jollibee franchise, and after a decade more, posibleng nadagdagan pa ito. Oo. Kaya't milyon-milyon din ang kinikita niya dito. At baka hindi alam ng karamihan na si Aga ay co-producer din ng pelikulang ginagawa niya at mga TV shows. Alam naman siguro natin na lubhang malaki ang kinikita ng mga producers, lalo na't palaging blockbuster ang Yan malaki ang kinikita. So yung mga basher dyan ni Atasha Mulak, ibig sabihin lang, hindi nyo masasabing ginagatasan ni Atasha Mulak ang EAT. No? Oh, sa kita pa lang nila, oh. Pero ngayon ko lang nalaman na may branch na pala sila. So yun, Miles Ocampo, kung mapapanood mo tong video na to, lagi kasi kayo namang problema ng pang food trip nyo ni Atasha. Miles. So si Miles, pamangking ko to sa tuhod. Lahat na lang. Para lahat, sabihin ng mga basher, mga supporters dyan. Jay, lahat na lang ng host sa EAT, kamag-anak mo. Oh, hindi na kayo mo problema ni Atasha ng pang food trip. Punta lang kayo ng Alabang. Oh, may Jollibee pala sila dun eh. ng mga pelikula at successful lahat ng kanyang TV show. Mayroong din bars and restaurants si Aga, ngunit nagsara na ito noong pandemic at wala na tayong nabalitaan tungkol dito. Real estate naman ang pangunahing investment ni Aga Mulak at ang una niyang property na nabili ay ang bahay niya sa Ayala, Alabang noong single pa siya. Ang mga bahay at lupa dito ay daang-daang milyon na ang halaga at umaabot pa sa bilyong piso ang property dito. Mayroon din siyang bahay sa Batangas at marami pang iba. Yun nga lang, may pagkakuripot sa pag-share ng kanyang mga property si Aga, kaya wala po tayong material. Mula sa kanyang acting career, shows, endorsements, businesses, properties, at pagiging producer, ang estimated total net worth ni Mr. Aga Mulak ay 3.5 billion pesos. Grabe. Hirin nyo yun 3.5 billion pesos. So ibig sabihin kung hindi na magano tong mga anak niya mag-showbiz, wala na, buhay na. Pero syempre sa kadahilan nga na yun nga si Atasha pinili yung mundo ng showbiz. Pinili ni Atasha yung mundo ng showbiz kaya nandiyan siya ngayon to. So ito si Andres. Tsaka hindi pa naman, bata pa lang itong mga to, kumikita na to eh. Diba sa Jollibee dati, napapanood natin sa Selecta, doon natin sila napapanood eh. Wala pa sila. Si Andres naman, mukhang kapag pumasok din to, gigibain din ito ang showbiz eh. Oo, sa gwapo, sa itsura ba naman nun? Oo, maraming magkakarandra pa. Yung mga chika baby dyan, ang mga artista kay Andres. Yung nga lang, stricta daw to si Atasha. Oo, parang siya ata yung parang ate-ate dyan eh, no? Kahit kambal sila. So yung mga Dabarkads, parang itong video kasi to, pang supal pa lang to sa mga basher ni Atasha Mulak. Diyan, nandiyan sa tabi-tabi. O kasi may mga tayong sinasabi, pag ano din yan,
Ang dami nila sinasabi, kabago-bago lang yata siya, dami nilang issue na binabato. No, puro na si Atasha, si Atasha. Hindi lang kasi nila maano-ano eh. Tapos yung nga, yung mga wala na sa hulog na mga fan ni Main Mendoza, yung mga diehard fan dyan, na gumagawa ng issue. No, hindi ko naman kayo nilalata, disclaimer tayo. Ako rin, naging fan din ako ng Aldabe. No, na-issue, parang ayaw daw nila kay Atasha, duling daw. Alam mo yung may mga gano'n, di ba napakita ko yan dyan sa video, yung sinabi nung isang supporter na chinachat pa sa akin. Si Atasha daw, duling daw. Si ganito daw, ayaw daw nila, gusto pa rin nila. Kaya hindi naman papalitan si Main ah. Tsaka magbigay daan kayo dun sa mga bago. Katulad yan, sila Raisa, sila Karen, sila Main, sila Miles. Kung sino man yung gumanap ulit dyan ng Kaliseri, hayaan nyo at supportahan nyo na lang. Hindi yung ibabash nyo pa eh. Alam nyo naman na nag-uumpisa pa lang sa karir yung bata. Akala nyo ba si Main Mendoza, di ba? Hindi rin naman magaling yan nung wagsabak yan dyan sa ano. Siyempre, samot-saring training at mga rehearsal pa mga pinaggagawa niya bago naging talagang magaling na komedyante or actress, 'di ba? Ganun 'yun eh. So kayo yung mga basher diyan, wag kayo masyadong mahalin niyo buhay niyo. Oo, piranggot lang 'yan. Mamaya sa kabash niyo at takihin kayo diyan, ay nako. Oo, mahal ang kapit asukal ngayon. Magkano din yung isang timba na na tinapay? So, buti sana kung sa pangbabash nyo, ibig sabihin, di ba? Kapag ang mga tao, mga basher, mga mahiling mapanghusga, walang masyadong kaibigan yan eh. Paano kapag tawag dito, na tsupulangkot kayo dyan? Di walang mga kaibigan na pupunta sa inyo para mag-donate ng kapit asukal. Tinapay. Kaya ako sa inyo, magpakabait-bait kayo, nako. Pag ginabot kayo ng swerte, ewan ko na lang. Baka mamaya walang mag-donate sa inyo ng kapit asukal dyan. Pero hindi naman tayo nananalangin ng gano'n na. Pinapaalalahanan lang natin sila. Wag masyadong karirin ng paninirang puri sa ibang tao. Baka may excited ang basher dyan ba't anong ginagawa mo sa generic na Itbulaga? Hindi ako naninira, totoo yung sinasabi ko dun. Hindi paninira yun para sa kaalaman nyo lang. Iba yung paninira. Kasi kadalasan dito sa Pilipinas, kapag nagsabi ka ng totoo, lalot ayaw nung iba, yung opinion mo, sasabihin naninira. Sasabihin, gawa-gawa ka ng kwento. Pero hindi nila alam kung sino pa yung nagsasalita na paninira, yun yung totoo. Yan ang realidad dito sa Pilipinas. Kaya kayo mga basher dyan, huwag masyadong karirin yung pagiging hoodlum. Magkapatid kayo eh. Si Hadlang tsaka si Hoodlum, magkamag-anak yan. Si Hoodlum, kuya niya si Hadlang. Kaya tingnan mo, hindi sila magkasundo. So yan mga Damargads, ingat kayo palagi at masasabi. Anong masasabi nyo sa video na pag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun siyempre, pasama na rin po yung mga kasamahan ko dyan na nandiyan sa description ng kanilang mga link. So ingat po kayo palagi and God bless and bye-bye and peace. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.